Isang bata nakipila para sa relief goods dahil nasalanta sila ng bagyo. Magugulat ang mayor na siyang nagbibigay ng relief goods nang makita ang bata na kamukha ng dati nitong nobya. Anak pala nila ito. Hello listeners, ako nga pala si Afina. Simula nang mamatay ang ate ko, ay ako na ang nagpalaki sa anak niya. At ngayon na nakita ko ang ama niya, ay abot sukdulan ng langit ang galit ko sa kanya. Siya lang naman ang dahilan kung bakit ang daming hirap ang pinagdaanan ng ate ko. Ito ang simula ng kwento ko. Kinakabahan ako, Hiroshi. Napatigil si Cassie at Hiroshi sa akmang pagpasok nila sa isang VIP restaurant. Magkahawak kamay ang dalawa. Bakit ka naman kakabahan, babe? I'm sure, magugustuhan ka ng mga magulang ko. Lalo na kapag nakita ka nila. Ang totoong ikaw. Ngumiti si Hiroshi at bahagyang pinagahaplos ang baba ng babae. Sa tingin mo ba talaga, magugustuhan nila ako? Kahit na mahirap lang ako? Humarap si Hiroshi kay Cassie at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Yes babe, hindi naman importante ang yaman. Ang mahalaga ay ang pagmamahal. Mahal natin ang isa't isa, kaya yun ang mahalaga. Hinaplos ni Hiroshi ang mukha ni Cassie. Huwag ka nang kabahan. Nandito naman ako sa tabi mo eh. Hindi kita iiwan, okay? Dahil sa ngiti, ni Hiroshi ay medyo nawala ang kaba ni Cassie. Half Japanese at half Pinoy si Hiroshi. Japanese ang nanay nito, habang Pinoy naman ang ama nito. Isang governor, ang ama ng lalaki tumaasa ito, nasusunod sa yapak, ang anak. Balang araw, kapag tumakbo bilang isang politiko si Hiroshi, ay alam ni Cassie na mananalo ang lalaki, lalo na't mabait ito, matulungin at palakaibigan. Madali itong lapitan ng mga tao. Yun ang mga katangian ng lalaki na nagustuhan niya dito. Binuksan ni Hiroshi ang pinto at bumungad sa kanila ang mga magulang ng lalaki kasama ang mga kapatid nito. 4 na magkakapatid, sina Hiroshi, 2 lalaki, 2 babae. Mom, Dad, mga kapatid ko, meet Cassie. Tinuro ni Hiroshi ang babae, my girlfriend. Bahagya namang yumuko si Cassie. Good evening po. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ngumiti naman ang kapatid ni Hiroshi at binati siya. Pati na rin ang ina ng lalaki. Seryoso naman ang muka ng ama nito at tumangulang sa kanya. Huwag mo nang pansinin si Dad. Ganyan lang talaga yan. Bulong ni Hiroshi kay Cassie na upo sila at nagkwentuhan. So Cassie, sinong mga magulang mo? Tanong ng ina ni Hiroshi. Napatigil naman sa pagkain si Cassie. Wala na po akong magulang. May kapatid ako na nasa probinsya ngayon at pinag-aaral ko. Napatango ang ina ni Hiroshi. So nag-aaral ka pa? Tumango si Cassie. Opo, 3rd year college na po ako ngayon. Alam mo ba, Mom? Palaging top 1 si Cassie sa klase niya. Working student din siya at scholar. Lahat pinagsasabay niya para may pantustos siya sa pag-aaral niya at sa kapatid niya. Hinawakan ni Hiroshi ang kamay ni Cassie at ngumiti. Cassie is such a hard-working woman. Nakatitig ang ina ni Hiroshi sa dalawa. Nagpatuloy na sila sa pagkukwentuhan habang kumakain. Naging mabigat naman ang mga kapatid ni Hiroshi kay Cassie at mukhang ganun din ang ina nito sa kanya. Hindi naman masyadong nagsasalita ang ama nito. Nang matapos ay inihatid na ni Hiroshi si Cassie sa boarding house nito. Thank you for tonight, Hiroshi. Kahit papaano, nawala ang kaba ko kanina lalo na't lahat ng pamilya mo ay mukhang gusto ako. Ngumiti naman ang lalaki, sabay sabing, sabi ko naman eh, magugustuhan ka nila. Ngumiti si Cassie.
Hinawakan ni Hiroshi ang pisngi niya at unti-unting inilapit ang muka sa kanya. Hinalikan siya nang mabilis ng lalaki sa labi. "Good night, babe. I love you." Napangiti naman si Cassie sa sobrang kilig. "Good night din. I love you too." Bahagyang lumayo si Hiroshi. "Susunduin kita bukas. Sabay na tayong pumasok." Tumango naman si Cassie kaya nagpaalam ng lalaki. "Bye. Ingat sa pagmamaneho," sabi ni Cassie habang kumakaway. Pumasok na rin siya. Sa loob ng tuluyan ng makalis ang lalaki. May ngiti sa labi ni Cassie nang matulog siya. Makalipas ang ilang araw, "Cassie, may bisita ka," sabi ni Mikay, ang kasama ni Cassie sa boarding house. "Ha? Sino?" Nagtatakang tanong ni Cassie, lalo na't wala naman silang usapan ni Hiroshi. Isa pa, sa tuwing pupunta naman ng lalaki sa boarding house, ay pinapapasok naman ito, lalo na't kilala na ito ng mga kasama niya. "Hindi ko kilala eh. Pero mukhang Hapon," saad ni Mikay. Nagulat si Cassie sa sinabi ng babae. Agad na pumasok sa isip niya ang ina ni Hiroshi dahil ito lang naman ang kilala niyang Hapon. Agad siyang lumabas sa kwarto niya at hindi nga siya nagkamali. Ang ina nga ni Hiroshi ang nandito. "Magandang tanghali po, Mrs. Pangilinan. Napadalaw po kayo." Tumitig naman ang babae kay Cassie dahilan para kabahan siya. Pasok na po muna kayo sa kwarto ko." Pinapasok ni Cassie ang babae sa kwarto niya. Napatingin ito sa paligid. Malinis naman ang kwarto niya maliban sa mga libro at notes na nasa kama. "Naku, pasensya na po kung medyo makalat ha. Nag-aaral po kasi ako para po sa summative test po namin bukas. Maupo po kayo." Kinuha ni Cassie ang upuan at pinaupo ang babae. Kaagad niyang inayos ang gamit niya. Bakit po pala kayo nadalaw dito?" Tumingin si Cassie sa ina ni Hiroshi nang matapos siya sa paglilinis. "I want to give you this." Kinuha ni Cassie ang papel pero nagulat siya nang makita ang tseke at naglalaman ng 100,000. Nagtataka naman si Cassie na tumingin sa babae. Para saan po ito?" Taas noon na tumingin ang babae kay Cassie. "Siguro naman ay tama na ang pera na yan para layuan mo ang anak ko." Nagulat si Cassie sa sinabi nito. "Ho?" Tumayo ang babae at diretsyong tinignan. Sa mga mata si Cassie. "Dediretsuhin na kita, iha. Ayaw kita para sa anak ko. Mahirap ka lang." Napayuko naman si Cassie dahil sa panliliit sa sarili. Akala ko po, tanggap niyo po ako dahil sa ganda at pakikisama niyo sa akin noong pinakilala po ako sa inyo ni Hiroshi." "Kailangan kong gawin dahil ayokong magalit sa akin ng anak ko. Kaya nga ako nandito para personal kang kausapin at sabihan na layuan mo ang anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya at meron na akong babae na napili para sa kanya." Huminga ng malalim si Cassie at taas noo na tumingin siya sa babae. 1,000,000. Napakunot ang noo ng babae. 1,000,000 ang kailangan ko. Natawa ng mapakla ang babae. "See? Kung alam lang ni Hiroshi na pera lang ang habol mo sa kanya." Napapailing ang babae at kumuha ulit ng tseke. Sinulatan niya ito ng 1,000,000 at binigay kay Cassie na tinanggap naman. 1,000,000 na yan. Layuan mo na ang anak ko at huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa kanya kahit kailan." Tinignan ni Cassie ang tseke at sa harap mismo ng babae ay pinunit ito. Nagulat naman ang babae sa ginawa niya. "Kahit kailan? Hindi pera ng anak niyo ang habol ko. Mahal ko po siya at walang kahit na anong bagay o pera ang makakapagpalit ng pagmamahal ko sa kanya." Natawa ang babae. "Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo, iha. Pinakiusapan kita ng maayos, pero hindi ka nakinig." "Pinakiusapan ng maayos?
Walang pakiusap na maayos sa binabayaran mo. Ang babaeng mahal ng anak nyo, Mrs. Pangilinan. Natawa ng mapakla si Cassie. Napatiimbagang naman ang babae. Hindi ka bagay sa anak ko at hindi ikaw ang gusto ko para sa kanya. Pero mahal ako ng anak nyo. Mahal ko siya at nagmamahalan kami. Matigas na sabi ni Cassie. Ngumisi naman ang babae. Well, tignan na lang natin kung saan naabot ang sinasabi mong pagmamahal. Umalis na rin ang ina ni Hiroshi. Pabagsak na napaupo si Cassie sa kama dahil parang nangihina ang tuhod niya dahil sa sagutan nila ng ina ng lalaki. Napahilamos siya sa mukha at papaanong nahantong sa ganito ang lahat. Ang akala niya ay tanggap na siya nito. Na okay sila ng pamilya ng lalaki pero nagkamali pala siya. Hindi sinabi ni Cassie kay Hiroshi ang ginawa ng ina nito sa kanya. Ayaw niya kasi ng gulo at mas lalong ayaw niya na mag-away ang mag-ina dahil lang sa kanya. Ang akala ni Cassie ay titigilan na siya ng ina ni Hiroshi kapag nakita nitong nagmamahalan talaga sila. Pero nagkamali pala siya. Unti-unti nagbago ang buhay ni Cassie. Nawala ang pagiging scholar niya. Walang sinabing dahilan sa kanya ang eskwelahan pero alam niyang may kinalaman ng ina ni Hiroshi dito. Tinanggal na rin siya sa trabaho at kahit saan siya mag-apply, walang tumatanggap sa kanya. Tumatawag na rin ang kapatid niya at humihingi ng pera. Halos mabaliw si Cassie sa nangyayari sa kanya. Kaya naman nakipagkita siya sa ina ni Hiroshi. Nagbago na ba ang isip mo? Tanong ng babae at tuminom ng kape. Bakit niyo po ba ginagawa to sa akin? Tumingin ang babae kay Cassie. Alam mo na ang sagot sa tanong mo, iha. Napakuyom ka mo si Cassie. Hindi niyo po ba naisip na pwedeng ikasira ng kinabukasan kung ginagawa niyo sa akin? Hindi ko lang kinabukasan, kundi kinabukasan ng pamilya ko, ng kapatid ko. Napabuntong hininga ang babae. Kaya nga, mag-isip-isip ka. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ang pagmamahal na sinasabi mo o ang kinabukasan nyo ng kapatid mo? Natahimik naman si Cassie. Nalilito siya. Mahal niya si Hiroshi. Pero ayaw naman niya na masira ang kinabukasan ng kapatid niya. Kapag ba hiniwalayan ko si Hiroshi, ay titigilan mo na ako? Ngumiti ang babae. Kapag hiniwalayan mo siya, at kapag nawala ka na parang bula, oo, titigilan ko na kayo ng kapatid mo. Napakurap-kurap si Cassie para pigilan ang pag-iyak. Nasasaktan siya sa desisyon niya pero kailangan niya itong gawin. Sige po, gagawin ko ang gusto niyo. Basta tigilan niyo na kami. Napangiti naman ang babae at kumuha ulit ng tseke. Yan ang pera. Gamitin mo para sa pagsisimulan niyo ng kapatid mo. Ibinalik ni Cassie ang tseke. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Kinuha ng babae ang kamay ni Cassie. Kailangan mo yan, iha. Isipin mo ang kapatid mo, okay? Napatitig si Cassie sa tseke at pinili na lamang itago ito. Ayaw man niyang tanggapin ang pera. Naisip niya ang kapatid niya. Ang kinabukasan nito. Makalipas ang 8 taon. Mama! Mama! Sigaw ni Hiro sa kanyang tita Athena habang pumapasok na sa bahay nila ang malakas na ulan. Wala nang bubong ang kanilang bahay dahil tinangay na ito ng malakas na hangin. Halika dito, Hiro. Kaagad na hinila ni Athena ang kanyang pamangkin papasok ng kwarto. Niyakap niya ang pamangkin na ngayon ay umiiyak na. Natatakot ako, Mama! Mas lalong niyakap ni Athena ang babae. Huwag ka nang matakot, Hiro. Nandito si Mama at hindi kita pababayaan. Mabuti na lang at hindi pa napatangay ng hangin ang bubong nila sa kwarto kaya kahit papaano ay may masisilungan pa sila. Gabi na, pero hindi nila magawang makatulog dahil sa malakas na ulan. Natatakot din si Athena
dahil baka bigla silang pasukin ng baha sa bahay. Lord, huwag niyo po sanang hayaan na bumaha. Panalangin ni Athena habang yakap ang pamangkin. Kung nandito lang sana si ate, kakayanin kong lahat ng to. Napaiyak na lang si Athena nang maalala ang kapatid niyang si Cassie. Mama, gising! Tumila na po ang ulan at umaga na. Nagugutom na po ako. Pagyanig ni Hero sa balikat ni Athena. Napatingin si Athena sa kanyang pamangkin. Nahawak ang tiyan nitong tumutunog na. Napabuntong hininga siya at pumunta sa cabinet. Kumuha siya ng barya doon lalo na't basa ang lahat ng pera niya. Subukan mong bumili kay Aling Melva. Bumili ka ng pwede mong kainin. Saad ni Athena. Kinuha naman ni Hero ang barya. Kayo po, tita. Ngumiti si Athena sa bata at hinaplos ang pisngi nito. Ayos lang ako, Hero. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Umalis na rin ang bata. Mabuti na lang at wala na ito nang tumunog ang kumakalam niyang sikmura. Napatingin si Athena sa kanyang pera na nabasa at ang iba pa ay napunit na. Napaiyak na lamang si Athena. Papaano na to ngayon? Halos lahat ng ipon ko nabasa na at napunit na yung iba. Anong gagawin ko, ate? Tanong ni Athena. Mag-isa na inayos ni Athena ang kanilang bubong. Wala siyang katulong, lalo na't lahat ng tao sa lugar nila ay busy din sa pag-ayos ng mga nasira nitong bahay. Si Hero naman ang nag-ayos ng mga gamit sa loob ng bahay. Kahit babae siya ay kahit papaano may alam siya sa pagkakarpintero. Hindi na po kaya yan liliparin ng hangin, tita? Tanong ni Hero habang nakatingala sa bubong. Napabuga ng malakas na hangin si Athena. Hindi na, Hero. May kumatok sa munti nilang bahay, kaya pinagbuksan ni Athena ito. Nakita niya si Glenda, ang batang kalaro ni Hero at kasing edaran lang nito. Ate Athena, nasan po si Hero? Halika, Hero, may pinamimigay daw na pagkain doon sa gym. Napatingin naman si Hero kay Athena. Ayos lang ba na sumama ako kay Glenda, tita Athena? Babalik naman po ko kapag nakakuha na po ako eh. Sasama ako. Saad naman ni Athena. Umiling si Hero. Ako na po, tita, dito na lang po kayo at magpahinga. Alam ko po na napagod kayo. Kakaayos po ng bubong natin. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Athena sa sinabi ng pamangkin. Ngumiti siya at hinaplos ang mukha nito. O sige, bumalik ka kaagad pagkatapos niyo ha. Tumango naman si Hero at sumama na kay Glenda. Nakangiti si Athena habang nakatingin sa pamangkin niya. Nakikita mo ba siya, ate? Ang laki na niya, no? Iniwan mo man ako pero may iniwan ka naman sa akin na makakasama ko at mag-aalaga. Huwag kang mag-alala, ate Cassie. Hindi ko pababayaan ang anak mo. Aalagaan namin ang isa't isa kung papaano mo kami inalagaan nung nabubuhay ka pa. Nang makarating na sina Hero at Glenda sa gym, ay marami ng tao na nakapila. San tayo, Glenda? Ang daming tao oh. Sabi ni Hero habang nakatingin sa paligid. Oo nga eh, teka doon tayo. Tinuro ni Glenda ang linya kung saan mga bata lang ang nakalinya. Pumila na kagad ang dalawang bata. Mabuti na lang at iniban nila ang pila para sa mga bata at matatanda. Tumango naman si Hero. Sabay sabing, Oo nga eh, hindi na natin kailangan makipagsiksikan sa mga matatanda. Tumango si Glenda. Magpasalamat tayo dahil mabait ang mayor natin. Nakatingin naman si Hero sa isang lalaki na nakangiting nagbibigay ng mga relief goods. Sa pagkakalam ni Hero ito ang mayor nila dahil lagi niyang nakikita ang mga posters nito. Habang nakapila, nakatitig naman si Hero sa pinamimigay ng mga tao na relief goods. Nakikita niya sa loob ng mga cellophane ang canned goods, noodles, bigas at iba pang pwedeng makain. Napangiti si Hero at nagpapasalamat dahil may mga taong tumutulong sa mga katulad nila na nasalanta ng bagyo.
Sa wakas ay makakakain na rin ang tita Athena niya. Kahit hindi nito sinabi, sa kanya kanina ay alam niyang nagugutom ito. Naririnig na rin kasi ni Hiro ang pagkalam ng sikmura nito kanina, pero hindi na lang siya nagsalita dahil baka mahiya lang ang tita niya. Wala silang bigas na may isasaing sa bahay nila kasi pati yun ay nabasa ng ulan. Biskwit na nga lamang ang nabili ni Hiro kanina sa tindahan at kahit papaano ay nagkalaman ang sikmura niya. Excited na si Hiro nang makita niya na malapit na sila. Nang siya na ang sumunod ay ngumiti siya sa lalaki na nagbigay sa kanya ng relief goods. Maraming salamat po sa bigay niyo. Sana magkaroon po kayo ng madaming blessings para makatulong pa po kayo. Nakangiting sabi ni Hiro nang makuha na niya ang relief goods. Umalis na rin si Hiro kasama si Glenda. Habang masaya dahil nakakuha sila ng pagkain. Sa wakas ay may maisasaing na nga rin sila. Mayor, ayos lang po ba kayo? Tumango naman si Hiroshi habang hindi winawala ang tingin sa batang binigyan niya kanina ng relief goods. Ikaw na munang bahala dito. May titignan lang ako. Agad na sinundan ni Hiroshi ang dalawang bata sa bahay nito. Habang naglalakad ay may mga bumabati sa kanya. Bumabati din naman siya pabalik na may ngiti sa labi pero hindi niya inaalis ang tingin sa dalawang batang sinusundan niya. Napatigil siya sa paglalakad nang tumigil ang dalawang bata. Nagpaalam na nga ang batang babae at umalis na habang pumasok naman sa isang bahay ang batang lalaki. Napatingin siya sa bahay na gawa ng kahoy. May butas-butas pa ito habang hindi maayos ang pagkakalagay ng bubong. Sigurado siya na nasira ito ng bagyo. Sobrang pagkabog ng dibdib ni Hiroshi dahil sa batang lalaki na yun ay kamukha ng dating nobya na si Cassie. Bigla na lamang itong nawala na parang bula. Ang sabi ng mami niya noon ay tinanggap nito ang pera na bigay niya at umalis. At ito nga ang nangyari sa nakaraan. Ano? Gulat na tanong ni Hiroshi sa kanyang ina at napailing. No ma'am, hindi magagawa sa akin ni Cassie yan. She loves me. Tinuro ni Hiroshi ang sarili. Pero nasan siya ngayon? Hindi ba nawawala siya? Hindi ba hindi na siya nagpakita pa sa'yo? Saad ni Mrs. Pangilinan. Hindi nakasagot si Hiroshi. Bakit mo kasi ginawa yun, ma'am? Lumapit ang ina ni Hiroshi sa kanya. Sinubukan ko lang naman siya, anak. I gave a test. Kung talagang mahal ka ba niya talaga. Sinubukan ko lang na bigyan siya ng malaking halaga para malaman ko kung mahal ka talaga niya. Hindi ko naman inaasahan. Natatanggapin pala niya ang pera at lalayo. Napaupo na lamang si Hiroshi sa sofa at hindi napigilan ng maiyak. Nasasaktan siya sa nalalaman ngayon na pinagpalit siya ni Cassie sa pera. Hindi siya makapaniwala. Naupo ang ina ni Hiroshi sa tabi niya at tinapik ang balikat niya. At least ngayon, alam mo na ang totoo niyang intensyon. Kaya kanya nilapitan. Hindi na nagsalita pa si Hiroshi at umiyak na lang. End of flashback. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin si Hiroshi sa nangyari. At kasabay noon ay ang galit niya kay Cassie. Hindi siya makapaniwala na kaya lang pala siya nito nilapitan ay para perahan siya. Hindi niya alam kung bakit sinundan niya ang batang yun pero may parte sa kanya na gusto niyang makita at makausap si Cassie. Hindi niya rin alam pero malakas ang kutob niyang may kinalaman ng batang yun sa babae. Nanginginig ang kamay ni Hiroshi na kumatok sa pinto. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nakita niya ulit ang babaeng minahal niya pero niloko lang siya. Dahil sa bigla na lamang itong nawala na parang bula ay wala silang naging closure. At siguro yun ang kailangan niya para makapagpatawad na siya at makapag-move on. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang batang kamukha ni Cassie. Ang mga mata nito. Mayor Hiroshi?
Gulat na tanong ni Hiro nang makitang lalaki. Ano pong ginagawa niyo po dito sa munti naming bahay? Pilit nang umiti si Hiroshi sa bata. Pwede ba akong pumasok? Nakangiti naman na tumango ang bata at mas nilawakan pa ang pagbukas ng pinto. Napalunok ng mariin si Hiroshi. Dahil kahit ang ngiti ng bata ay katulad na katulad din ng kay Cassie. Mama, may bisita po tayo! Kumabog ng mabilis ang puso ni Hiroshi nang tawagin ng bata ang mama nito. Ibig sabihin, ay anak talaga ito ni Cassie. Sino? Isang babaeng lumabas mula sa kusina pero hindi ito ang babaeng inaasahan niya. Hiroshi? Nagtataka naman si Hiroshi. Kilala mo ko? Bago pa man makasagot ang babae, sumingit ang bata. Kahit sino naman po, kilala po kayo dahil kayo po ang mayor ng lugar natin, hindi po ba? Bahagya namang natawa si Hiroshi. Oo nga naman. Paano niya yun nakalimutan? Hiro? Natigilan si Hiroshi dahil sa tinawag ng babae sa bata. Pwede bang doon ka muna kina Glenda, mag-uusap lang kami ni Mayor? Saad ni Athena. Tumango naman ang bata. Okay po, Mama. Nakatingin si Hiroshi sa bata hanggang sa makalabas na ito. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Hiroshi sa babae nang magsalita ito. Kilala mo ba si Cassie Bautista? Sa pagkakaalam ni Hiroshi ay may kapatid si Cassie pero kahit kailan, hindi pa niya ito nakikita dahil sa nasa probinsya ito. Tumango si Athena bilang sagot. Anak mo ba ang batang yun? Tanong ni Hiroshi habang nakaturo sa pinto kung saan lumabas ang bata. Last time I check, anak siya ng kapatid kong si Cassie. Nagulat si Hiroshi at talagang ito ang kapatid ng dati niyang nobya. Pero mas nagulat siya nang malaman niya na anak ng babae ang batang yun. Napakurap-kurap si Hiroshi. Nasaan si Cassie? Gusto ko siyang makausap. Ang dami kong gustong itanong at sabihin sa kanya. May dapat siyang ipaliwanag sa akin. Gusto ko rin itanong kung totoo bang mas ipinagpalit niya ako sa pera. Nagtataka si Hiroshi na nakatingin sa babae dahil tumawa ito. Nang sarcastic, tumigil sa pagtawa si Athena at seryoso na tinignan ng lalaki. Ikaw ang tatanungin ko niyan, Hiroshi. Sa tingin mo ba? Kaya ka bang ipagpalit ng kapatid ko sa pera? Kasi kung naniniwala ka na totoong mahal ka ng kapatid ko, hindi ka magtatanong ng ganyan. Magtitiwala ka sa pagmamahal niya sa'yo. Hindi makasagot si Hiroshi. Napailing na nga lamang ito. Kung totoo nga yan, bakit bigla siyang nawala? Bakit hindi niya ako kinausap? Bakit niya ako iniwan? Teka, nasan ba talaga si Cassie? Tanong nga niya. Gusto mo ba talaga siyang makausap? Halika, sumunod ka sa akin. Pumasok sa isang kwarto si Athena at sumunod naman si Hiroshi. Nagtataka siya. Teka, anong meron dito? Madilim. Nagsindi ng kandila si Athena dahilan para magkailaw ang buong paligid. Nanlamig ang buong katawan ni Hiroshi nang makita ang picture ni Cassie, katabi ang bulaklak at kandila na sinindihan ni Athena. Gusto mo siyang makausap, diba? Hindi nakasagot si Hiroshi dahil nakatitig lang siya sa picture ni Cassie. Ang kapatid ko, Hiroshi. Kausapin mong litrato niya. Wala sa sariling umiling si Hiroshi. Bakit ko naman kakausapin ang litrato niya? Gusto ko siyang kausapin ng personal. Natawa na lamang ulit si Athena habang naluluha na. Hindi mo pa din ba nagigets, Hiroshi? Wala na ang ate ko. Wala na ang kapatid ko. Sigaw ni Athena. Bahagyang napatras si Hiroshi habang umiiling. No, hindi totoo yan. Napahilamos si Athena sa mukha habang natatawa at umiiyak. Yan ang totoo, Hiroshi. Namatay ang ate ko nang dahil sa'yo. Kung hindi ka sana niya nakilala, hindi mangyayari to. Pinunasan ni Athena ang pisngi niya, pero patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha niya. Dahil sa'yo, sobrang naghirap ang ate ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Napakunot no si Hiroshi. Anong ibig mong sabihin?
Papaanong naging kasalanan ng mami ko? Hindi mo ba alam na sinubukan lang siya ng mami ko? Pero mas pinili niya ang pera at magpakalayo kaysa ipaglaban ang pagmamahalan namin. Pwisit na pagmamahal na yan. Sana nga ganun kadali eh. Pero, kung sana tinanggap lang ni ate ang pera. Alam mo bang, sa sobrang pagmamahal ng ate ko sa'yo, pinaglaban ka niya? Hindi naman nakasagot kaagad si Hiroshi. Oo, Hiroshi. Ipinaglaban ka ng ate ko sa nanay mong mata pobre. Hindi niya gusto si ate Cassie. Tanga siya sa pagmamahal niya sa'yo pero anong napala niya? Nawala ang scholarship niya, nawalan siya ng trabaho at kahit saan siya magtrabaho walang tumatanggap sa kanya dahil sa demonyo mong nanay. Galit na galit sa Athena ngayon. Ang lahat ng sakit at galit na inipon niya dahil sa paghihirap ng kapatid niya ay naiilabas niya sa lalaking sanhi ng lahat. Binantaan siya ng nanay mo. Hindi lang ang kinabukasan niya, kundi pati ang kinabukasan ko. Dahil ayaw niya akong madamay, pumayag na lang siya. Dahil sa akin, natauhan siya na kahit kailan ay hindi kayo para sa isa't isa. Galit ako sa iyo at sa nanay mo. Galit na galit ako. Itinuro pa nga nito ang kanyang sarili. Dahil sa inyong mag-ina, naghirap at namatay ang ate ko. Hindi naman nakaimik si Hiroshi dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa nalaman niya. Gusto mo ng pruweba? Na totoong sinasabi ko? Alam ko naman na kapag nalaman mong totoo tatanungin mo ang nanay mo at syempre magde-deny siya dahil sinungaling siya. Ayan ang pruweba ko na totoong sinasabi ko. Inihampas nga ni Athena sa dibdib ni Hiroshi ang isang papel na nasa loob ng cellphone. Isa itong tseke kung saan may pirma ng ina niya at petsa ng araw kung kailan ito pwedeng kunin. Hindi ginalaw ng ate ko ang pera na yan. Kahit na naghihirap na kami noon. Dahil para sa kanya kapag ginalaw niya ang pera na yan, para na din niyang ibinenta ang pagmamahal niya sa'yo. Mahal na mahal ka ng kapatid ko, Hiroshi. Kahit sa uling sandali ng buhay niya, binigkas niya pa rin ang pangalan mo. Kaya mas galit na galit ako sa'yo. Dahil sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya, dahil sa'yo ay mahal ka pa rin niya. Napatitig si Hiroshi sa tseke pagkatapos ay sa litrato ni Cassie. Napakuyom ito ng kamao at umalis na rin. Bumuhos ang malakas na luha ni Athena at hinaplos ang mukha ng kapatid na nasa picture. Alam na niya ang totoo, ate. Hindi magtatagal malalaman na rin niya na anak niya si Hiro. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong balak ibigay sa kanila ang anak mo. Napatiimbagang si Athena. Hindi ako papayag na makasama ng pamangkin ko ang taong dahilan kung bakit ka nawala. Samantala, nagulat ang mommy at daddy ni Hiroshi sa pagpasok niya sa bahay niya. Galit na lumapit siya at tinapon ang tseke sa ina niya. Nagalit ang ama ni Hiroshi sa kanya. What the hell are you doing, Hiroshi? Bakit mo ginawa sa mami mo yun? Hindi pinansin ni Hiroshi ang sinabi ng ama at galit na nakatingin sa ina. Totoo ba, ma'am? Totoo ba na binayaran mo si Cassie? Nagtataka naman ang ama ni Hiroshi. Kinuha ng ina ni Hiroshi ang tseke sa sahig. Sinabi ko na sa iyo noon, Hiroshi. I'm just testing her. Hindi ko naman alam na pagkatapos niyang kunin ang pera ay muli siyang magpapakita sa iyo at baliktarin ako. Natawa ng mapakala si Hiroshi. Hindi kanya binaliktad, ma'am. Dahil totoo ang sinasabi niya. Napatayo ang ina ni Hiroshi. Nasaan pang babaeng yan? Nang makausap ko, siniraan niya ako sa iyo. See? Kanyang babae ba ang gusto mong pakasalan, Hiroshi? Malungkot na natawa si Hiroshi. Gustuhin mo man siyang makausap, ma'am. Hindi mo na siya makakausap pa kahit kailan. Nagtaka naman ang babae. Cassie is dead, ma'am. Nagulat ang babae. Nang dahil sa ginawa mo naghirap siya, nagkasakit, na-depress at namatay. Napaiyak si Hiroshi. Ngayon lang lumabas ang luha
na kanina pa niya pinipigilan nang malaman niyang patay na ang babaeng minsan na niyang minahal. Alam mong masakit, Mom? Dahil sa ina ko, kaya naghirap at namatay ang babaeng minahal ko at wala akong nagawa. Wala akong kaalam-alam sa nangyari. Bakit? Bakit niyo nagawa to? Gustong magsalita ng ina niya pero walang salita ang gustong lumabas dito. Napailing na lamang si Hiroshi at umalis sa bahay ng mga magulang niya. Sa mga nalaman niya ngayon, hindi niya kayang harapin ang ina. Bakit mo naman ginawa yun, Hiraki? Tanong na nga man ni Hiroshi sa asawa. Ginawa ko lang naman ang sa tingin kong tama. Napailing ang lalaki. At sa tingin mo tama ang ginawa mo? Tignan mo kung anong nangyari. Ngayon galit na ang anak mo. Sa ginawa mo ay para ka nang nawalan ng anak. Anong pinagkaiba mo sa mga magulang mo? Naalala mo? Hindi rin ako mayaman noon pero minahal mo ko at ipinaglaban sa mga magulang mo. Nagsumikap ako para mapatunayan sa kanila at sa'yo na hindi ka nagkamali na pinili mo ko. Nalungkot ang lalaki. Hindi ko inaasahan na gagawin mo rin sa anak natin ang ginawa ng mga magulang mo sa atin. Ang pinagkaiba nga lang, wala nang babaeng mahal niya. Umalis ng lalaki at naiwan si Hikari sa sala. Napaupo na lamang siya sa sofa at napaiyak. Samantala, Mama, ano po pala pinag-usapan niyo po kanina ni Mayor? Ang bait niya po, Mama, no? tanong ni Hiro nang maghapunan na sila. Umuulan na naman pero hindi na katulad kahapon na malakas. Napatigil si Athena habang nakatingin sa pamangkin. Nagkausap ba kayo ni Mayor? Tanong ni Athena. Nilagyan na ni Athena ng ulam na delata ang pinggan ng bata. Umiling si Hiro. Hindi po eh. Nang pabalik po kasi ako dito, nakita ko po siya na nagmamadaling umalis. Ano po bang pinag-usapan niyo? Wala yun, sige na kumain ka na. Maliit nang umiti si Athena. Napaisip naman si Athena. Alam niyang hindi magtatagal ay babalik si Hiroshi dito para magtanong sa bata. Pero nakahanda siya. Nakahanda siyang ipaglaban ng pamangkin. Problemado na umuwi si Athena mula sa trabaho niya. Wala silang pasok sa trabaho dahil sa bagyo. Binaharin kasi ang cafe na pinagtatrabahuan niya at kailangan pang ayusin ng amo nila. Pabagsak na naupo si Athena sa upuan nilang gawa ng kahoy. Anong gagawin niya ngayon? Hindi pwede na wala siyang trabaho. Ano ipapakain niya sa pamangkin niya? Malapit na rin maubos ang relief goods na binigay sa kanila. Kailangan niyang makahanap ng pagkakakitaan bago sila magutom ng pamangkin. Hiro, nandito na ako. Pumasok si Athena sa kusina at nagulat ang makita na maraming groceries na nasa maliit nilang mesa. Hiro, saan to galing? Napangiti si Hiro. Ang dami, Mama, no? Bigay po sa atin ni Mayor yan. Sinilip nito ang laman ng cellophane at may nasa 5 malalaking cellophane ng lahat ng to. Napangiti naman si Hiro at inosente nga ito sa mga nangyayari. Biglang natigilan si Athena. Si Mayor Hiroshi? Bakit naman daw? Tumango naman si Hiro bilang sagot. Kinabahan si Athena dahil baka sinabi ng lalaki ang tungkol sa relasyon nito sa ina ng bata. Hanggang ngayon kasi ay walang alam si Hiro tungkol sa ama nito lalo na't hindi naman din sinabi ng kapatid niya sa bata. Siguro ay pinoprotektahan niya lamang ito. Bakit naman niya tayo bibigyan ng ganito karaming pagkain? May sinabi ba siya sa'yo? Sad pa ni Athena. Umiling naman ang bata dahilan para makahinga ng maluwag si Athena. Wala naman po. Basta ang sabi ni Mayor ay para daw ito sa atin. Gusto ko nga po sana niyang makausap kaso sabi niya po, babalik na lang po siya. Nung sinabi ko po na nasa trabaho ka pa, syempre busy naman po siya kaya umalis na din po siya pero ang sabi po niya babalik daw po siya bukas. Napapalabi naman si Athena. Ayaw niyang tumanggap mula sa lalaki na dahilan ng paghihirap ng kapatid niya nung nabubuhay ito. Pero iniisip niya ang kapakanan ng pamangkin niya. Napabuga siya ng malakas na hangin.
Ito na ang una at huling beses natatanggap siya ng tulong mula sa lalaki. Sa ngayon iisipin na muna niya ang pamangkin niya at bukas na bukas din maghahanap na siya ng ibang trabaho. Alis na ako, Hiro. Dito ka lang sa bahay at wag lalayo, okay? Bilin nga ni Athena sa bata at inayos ang sling bag. San ka pupunta, Mama? Maghahanap lang ako ng trabaho. Baka kasi matagalan ang pagbalik ko sa cafe dahil sa damage ng bagyo eh. Nilagay ni Athena ang resume sa bag niya. Hindi po ba mag-uusap pa kayo ni Mayor? Hindi po ba? Sabi po niya babalik po siya ngayon para po makausap kayo. Napalabi si Athena at maliit na ngumiti sa bata. Mas importante na makahanap ako ng trabaho kaysa ang makausap si Mayor. Hindi naman niya ako mabibigyan ng trabaho kung kakausapin ko siya, 'di ba? Kaya kung dumating man siya, sabihin mo sa kanya na busy ako. Napatango na lamang ang bata nang hindi inaasahang makasalubong niya ang lalaki pagbukas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Bago makasagot si Hiroshi, lumapit si Hiro sa lalaki at niyakap ito. Mayor! Mabuti naman po at nabutan niyo po si Mama Athena. Ngumiti ang lalaki sa bata at tumingin sa mga mata ni Athena. Talagang inagahan ko dahil alam kong iiwasan mo ko. Napatiimbagang naman si Athena at napabuntong hininga na lamang. Hiro, sa labas ka na lang muna, okay? Tumango naman ang bata. Ngumiti si Hiroshi at bahagyang ginulo ang buhok ng bata. O sige, doon ka muna sa labas. Balik ka na lang kapag tapos na kaming mag-usap ng Mama Athena mo. May ibibigay ako sa'yo. Nagdingning naman ang mga mata ng bata at lumabas na. Pinaupo ni Athena ang lalaki at naupo naman siya sa kaharap nitong upuan. Ano bang kailangan mo? Bakit bumalik ka pa dito? Kung ano man ang sasabihin mo na kaagad dahil nagmamadali ako. Si Hiro. Anak ko ba siya? Huminga ng malalim si Hiroshi. Napaiwas ng tingin si Athena. Hindi. Anak siya ni ate kasi sa ibang lalaki. Nakahanap lang naman siya ng iba nang bumalik siya sa probinsya. Pagsisinungaling ni Athena. Natawa ang lalaki ng mapakla para mapatingin si Athena dito. Ikaw na ang nagsabi sa akin noong nakaraan na minahal ako ng sobra ng ate mo. Kaya hindi ako naniniwala na nakahanap siya ng iba. Isa pa ang edad ni Hiro. Kamukha nga siya ng ate mo pero may lukso ng dugo akong nararamdaman sa kanya. Ang pangalan din niya. Napatikim si Athena. Bakit ba naman kasi pinangalan pa ng ate niya ang bata sa lalaking to? Hindi tuloy siya makalusot. Napabuntong hininga na lamang si Athena. Alam mo na pala eh, pero bakit ka pa nagtatanong? Gusto ko lang marinig mula sa tita niya. Mukhang wala na siyang dahilan pa para magsinungaling sa lalaki. Oo, anak niyo ni ate kasi si Hiro. Mama din ang tawag niya sa akin since kami ni ate ang sabay na nagpalaki sa kanya. Napahawak sa sariling kamay si Hiroshi. Ano bang ikinamatay ni Cassie? Na-overfatigue siya sa kakatrabaho. 4 na taon pa lang si Hiro noon. Nagkasakit siya at kailangan namin ng malaking pera para mapagamot siya. Pero kami ni ate na nagtrabaho ng mabuti. Sa pag-iipon niya ng pera, siya naman ang pagkakasakit niya. Gumaling si Hiro sa sakit niya pero kasabay noon ang pagkamatay ni ate. Agad na pinunasan ni Athena ang tumulong luha at huminga na naman ng malalim. Kahit bata pa noon si Hiro, naiintindihan na niya ang nangyari. Pareho kaming nawala ni Hiro. Nawalan ako ng kapatid at nawalan naman siya ng ina. Kaya sa mismong libing ni ate, ipinangako ko na poprotektahan ko ang anak niya hanggang sa kamatayan ko. Dagdag na kwento pa ni Athena. Napayo ko si Hiroshi. Kahit hindi man nakikita ni Athena na umiiyak ang lalaki, alam niya dahil nagpapasinghot ito. Napabuga pa nga ng malakas na hangin ng lalaki. Kasalanan ko to. Lahat kaya tama lang na magalit ka sa akin. Nalaman ko na ang totoo dahil umami na sa akin si Mommy. I should have known better. Pinunasan ni Hiroshi
ang mga mata niya. Kahit anong pagsisisi mo, wala naman nang mababago sa mga nangyari eh. Hindi na may babalik ang buhay ni ate. Tumango si Hiroshi. Tama ka. Napakalaki ng kasalanan ko sa ate mo at sa anak namin. Wala ako sa tabi nila habang naghihirap sila. That's why I want to make it with Hiro. I want to make it up with him. Napakunot ang noon ni Athena. Ano ibig mo sabihin? Nakatitig sa mga mata ni Athena ang lalaki. Gusto kong kunin si Hiro. Gusto kong bumawi sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Hindi ko man naibigay sa mama niya ang magandang buhay, ipinapangako ko naman na ibibigay ko yon kay Hiro. Napatayo si Athena at galit na nakatingin si Hiro. Hindi mo pwedeng kunin sa akin si Hiro ng ganun-ganun lang. Hiroshi, si Hiro na lang ang pamilya ko. Siya na lang ang meron ako tapos kukunin mo pa siya? Tumayo naman si Hiroshi. Pwede ka namang sumama, Athena. At ano? Makikisama si Hiro sa ina mo? Na siyang dahilan ng paghihirap ng mga mahal ko sa buhay? Tanong ni Athena. Umiling si Hiro. No, may sarili akong bahay at doon ko ititira si Hiro. Please Athena, nakikiusap ako sa'yo. Ilang taon ko din hindi nakasama ang anak ko kaya sana wag mo siyang ipaggayit sa akin. Napatiimbagang si Athena. Paano kung ayokong pumayag? Taas noon na tumingin si Hiroshi. Sa babae at seryoso itong tinignan. Then wala akong magagawa kundi kunin siya sa'yo. Ako ang ama niya, kaya ako ang mas may karapatan sa kanya. Galit na nakatingin si Athena sa lalaki. Hindi mo pwedeng gawin yan, Hiroshi. Seryoso pa din si Hiroshi. Gagawin ko, lalo na't wala kang trabaho ngayon. Pinapasundan mo ba ako? Paano mo nalaman ha? Imbes na sagutin ng lalaki ang tanong ni Athena, ay tinaas nito ang 3 daliri. In 3 days, babalik ako dito para kunin ang anak ko. Nasa sayo na kung sasama ka o hindi. Hindi basta kukunin ko ang anak ko. Bago pa man makasagot si Athena, ay umalis na nga ang lalaki. Napaupo na lamang siya sa upuan at napasuklay sa sariling buhok. Napatingin siya sa picture ng ate niya. Anong gagawin ko, ate? Kahit anong isipin ko ay alam kong wala akong laban sa kanya. Kahit na magtago kami at umalis, hindi niya kami hahayaan. Lalo na ngayon na alam niyang anak niya si Hiro. Napabuga na lamang ng malakas na hangin si Athena at napahilamos sa muka. Dumaan ang 3 araw na to. Ito na nga ang araw na babalik si Hiroshi para sa bata. Hiro? Anong tingin mo kay Hiroshi? Napatigil naman si Hiro at napatingin kay Athena. Pumantay siya sa bata at hinawakan ng kamay nito. Si Mayor po? Mabait po siya. Gusto ko po siya dahil tinutulungan niya po tayo. Hindi lang po tayo kundi lahat po ng taong nangangailangan. Bakit niyo po pala naitanong, Mama Athena? Huminga ng malalim si Athena. Gusto mo bang malaman kung sino ang totoo mong papa? Nanlaki ang mga mata ng bata. Kilala niyo po si Papa? Opo, gusto ko po siyang makilala. Matagal na pong kinukwento sa akin ni Mama ang tungkol sa kanya eh. Kaso nga lang, hindi niya po sinasabi sa akin ang pangalan niya o kaya ipinapakita po ang picture niya. Napatitig si Athena sa bata. Maliit na ngumiti at hinaplos ang mukha ng bata. Nakikita niya kung gaano ka-excited ito na makilala ang ama niya. Hindi naman sila magkulang sa pagmamahal dito pero alam nila ng ate niya na naghahanap pa rin ito ng pagmamahal mula sa ama. Magsasalita na sana si Athena nang bumukas ang pinto at pumasok si Hiroshi. Napabuga ng malakas na hangin si Athena. Tumayo siya at pumunta sa likod nito. Hinawakan niya sa magkabilang balikat. Si Hiroshi, siya ang tunay mong ama, Hiro. Biglang napatingin si Hiro kay Athena. Po? Tumingin si Athena sa bata na nakatingala sa kanya at tumango. Oo, Hiro. Siya ang tunay mong ama. Siya ang dating boyfriend ng mama mo. Napatingin ang bata kay Hiroshi na ngayon ay nakangiti.
Anak. Hindi nakagalaw si Hiro dahil sa gulat. Maya-maya pa, naiyak na ang bata kung kaya lumapit na si Hiroshi sa anak at niyakap ito. Sorry anak. Sorry kung ngayon lang ako. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo, hindi rin naman kasi sinabi sa akin ni Cassie na pinagbubuntis ka pala niya. Pero alam ko na ginawa niya yun para sa kapakanan mo. Niyakap pabalik ng batang ama at mas lalong napaiyak. Sobrang saya ng bata ngayon na nakilala na ang ama. Nasa isang cake shop, sina Hiro at Hiroshi. Lahat ng gusto ng bata binili niya. Dahan-dahan lang sa pagkain anak. Wala namang aagaw niyan sa iyo eh. Pero nasa ni Hiroshi ang gilid ng bibig ng bata dahil may icing doon. Ang sarap po nito, Papa! Natutuwang sabi ni Hiro pero bigla ding nalungkot dahilan para magtaka si Hiroshi. Bakit anak? Malungkot nang humiti si Hiro. Mas masaya po sana kung nandito po si Mama. Kung sana po kasama natin siya ngayon. Lagi po kayong kinukwento sa akin ni Mama. Napangiti si Hiroshi. Talaga? Tumango naman si Hiro. Opo, halos araw-araw nga po niya kayong kinukwento sa akin eh. Kaya kahit hindi ko pa po kayo nakikita ay parang kilala ko na po kayo dahil sa mga kwento ni Mama. Natutuwa si Hiroshi dahil sa kabila ng ginawa ng ina niya kay Cassie, hindi ito nagalit sa kanya at ikinuwento pa siya sa anak nila at hindi siniraan. Ano naman ang mga kinuwento ng mama mo tungkol sa akin? Ang sabi po niya, gwapo daw po kayo. Mata niyo lang daw po ang nakuha ko pero halos magkasing ugali daw po tayo. Isa daw po sa minahal ni Mama sa inyo ay ang pagiging matulungin niyo po at pagiging malapitin po sa tao, pagiging mabait. Basta marami pa pong ikinuwento si Mama tungkol sa inyo at lahat po yun puro magaganda. Napangiti naman si Hiroshi at hinaplos ang mukha ng bata. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung sana buhay pa si Cassie, ay magiging buo na sana silang pamilya. Pero kahit hindi niya nakasama si Cassie ng matagal, ay babawi naman siya sa anak nila at dito ibubuhos ang lahat ng pagmamahal niya. Nakatulog na ba siya? Biglang napahawak si Athena sa kanyang puso dahil sobrang bilis ng pagtibok noon. Nagulat kasi siya kay Hiroshi nang sa paglabas niya ng kwarto ay nasa labas pala ito at bigla na nga lamang nagsalita. Bakit ka ba nang gugulat dyan? Huminga ng malalim si Athena. Sorry, hindi ko sinasadya. Pwede ba tayong mag-usap sa sala? Napatitig si Athena. Sa lalaki tumango din. Nauna na itong naglakad at sumunod naman siya. Naupo na sila sa magkaharap na sofa. Gusto ko lang magpasalamat sa pagpayag mo dito na tumira si Hiro. Napabuntong hininga si Athena. Wala naman akong magagawa. Naisip ko din naman na tama ka. Isa pa, napanaginipan ko si ate at gusto niya magkasama ang magama niya. Sumama lang din naman ako dahil si Hiro na lang ang pamilya ko at ayoko namang malayo sa kanya. Ngumiti ang lalaki dahilan para mapatitig siya sa mukha nito. Ngayon niya lang napansin, nagwapo pala talaga ang lalaki. Siguro ay hindi niya lang napapansin nung una na magkita sila dahil sa galit na nararamdaman niya para dito. In fairness din naman sa type ng ate niya, dati. But still, gusto ko pa ring magpasalamat. Alam kong masaya si Hiro ngayon. Napabuga ng malakas na hangin si Hiroshi. Gusto ko lang ding humingi ng tawa dahil sa mga nangyari sa inyo ng ate mo. Napaiwas ang tingin si Athena sa lalaki. Pagdating sa usapan tungkol sa ate niya ay kumikirot talaga ang puso niya. Hanggang ngayon kasi ay nasasaktan pa din siya sa pagkawala nito. Gusto ko lang humingi ng tawa dahil sa nagawa ng mommy ko sa inyo ng ate mo. Kaya gusto kong bumawi. Tumingin si Athena sa lalaki. Kung gusto mong bumawi, bumawi ka sa anak mo. Wala ka naman kailangan bawiin sa akin eh. Kay ate sana meron kaso wala na siya. Isa pa, kung buhay pa si ate, sigurado akong pinapatawad ka na niya. Ngumiti si Hiroshi. Thank you din Athena.
Dahil lang mawala ang ate mo, hindi mo pinabayaan si Hiro. Wala yun. Pamilya ko si Hiro kaya hindi ko siya pababayaan. Ngumiti lang si Hiroshi kaya napiiwas ang tingin si Athena dito. Gagawin lahat ni Hiroshi para mapatawad siya ni Athena sa nangyari sa atin niya. Alam niyang ito din ang gusto ni Cassie na gawin niya. Alam niyang gusto ng babae na magkaayos sila ng kapatid nito at magkasama-sama dahil pamilya niya ito. Bilang isang assistant, ang binigay na trabaho ni Hiroshi kay Athena, lalo na tumalis ang assistant niya dahil sa kabuanan nito. Babalik din naman ito sa trabaho pero medyo matatagalan pa. Habang tumatagal na nakakasama ni Athena si Hiroshi, ay doon niya nakikita kung bakit minahal ng kapatid niya ang lalaki. Palagi niya kasi itong kasama sa mga event at meetings nito. Kasama din niya ang lalaki sa pagdalaw sa mga lugar na sakop ng bagyo. Walang kaarte-arte ang lalaki na tumulong sa mga tao. Nakikipaglaro din ito sa mga bata at nakikipagkwentuhan sa mga matatanda. Dahil sa mga nakikita niyang katangian ng lalaki, ay unti-unting nawala ang galit ni Athena kay Hiroshi. Ngayon niya na-realize kung bakit kahit na sa kabila ng ginawa ng ina ng lalaki sa kapatid niya, ni minsan hindi siniraan ni Cassie ang lalaki sa bata. Bagkus ay magagandang katangian ng lalaki ang kinuwento nito. Ayos ka lang? Tanong ni Athena at binigay ang panyo kay Hiroshi nang makalapit ito sa kanya. Napabuga ito ng malakas na hangin at pinunasan ng pawis. Ayos lang. Nakakapagod man pero nakakatuwa naman na makipaglaro sa mga bata. Nasa isa silang lugar at nagbibigay ng mga relief goods. Nakipaglaro naman ng habulan ng lalaki sa mga bata. Kahit papaano ay parang nakalimutan ng mga bata at ang mga nanunood sa kanila ang trahedya na nangyari sa kanila. Nang makauwi sila sa bahay, ay sinalubong kagad sila ni Hiro. "San po kayo galing, Papa?" Kinarga naman ni Hiroshi ang bata. "Namigay kami ng tulong kanina, anak." Napawaw pa nga ito. Pwede po ba akong sumama? Gusto ko rin pong tumulong Ngumiti naman si Hiroshi at bahagyang pinisil ang ilong ng anak. "Oo naman, kapag wala ka ng klase, pwede ka nang sumama sa amin ng mama at tina mo. Mauna na muna ako sa kwarto magpapahinga lang ako. Medyo napagod kasi ako." Napatingin si Hiro sa babae. "Ayos ka lang, mama?" Napatingin si Athena sa bata, sabay ngumiti. "Okay lang ako, Hiro. Medyo napagod lang ako. Magpapahinga lang ako tapos okay na ako, okay?" Umalis na rin si Athena at pabagsak na nahiga sa malambot na kama. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay hinihila siya ng malambot na kama. Nagising na lamang si Athena dahil may kumakatok. "Pasok!" Athena, si Hiroshi ito. "Dinalhan kita ng pagkain. Hindi ka kasi kumain kanina kaya dinalhan kita." "Ayos ka lang ba?" Hinawakan ni Hiroshi ang noo ng babae at doon niya napagtanto na sobrang init nito. "May lagnat ka. Bakit hindi mo sinabi?" Dahan-dahang iminulat ni Athena ang mga mata. "Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Magpapahinga lang ako tapos bukas okay na ako. Makakapasok din ako sa trabaho." Napakunot ng noo si Hiroshi. "Trabaho pa rin ba ang iniisip mo gayong may sakit ka na?" "Kailangan kong magtrabaho para sa amin ang pamangkin ko." Saad pa ni Athena. Hinawakan ni Hiroshi ang kamay ni Athena, dahilan para mapatingin siya sa lalaki. "Hindi ka na nag-iisa ngayon, Athena. You have me." Hindi alam ni Athena kung dahil ba sa lagnat kaya tumibok ng mabilis ang puso niya. Naramdaman din niya ang pag-init ng magkabila niyang pisngi. Kahit pa mainit naman ang pakiramdam niya dahil sa lagnat. Dahil ba sa lagnat kaya niya nararamdaman to? Inalagaan ni Hiroshi si Athena. Pinakain siya nito at pinainom ng gamot. Pinunasan para kahit papaano
Bumaba ang lagnat. Hindi siya iniwan ng lalaki kahit pa ilang ulit niyang sinabi na ayos lang siya. Simula ng gabi, nainalagaan si Athena ng lalaki. Tuluyan nang nagiba ang nararamdaman niya kay Hiroshi. Alam niyang mali, pero hindi niya maiwasan lalo na't araw-araw silang nagsasama sa trabaho ng lalaki. Athena. Nabalik sa ulirat si Athena nang hawakan siya ni Hiroshi sa balikat. Agad siyang napalayo nang makaramdam siya ng kuryente mula sa kamay nito. Nagtaka naman ang lalaki. Ayos ka lang ba? Napapansin ko na lately ay parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Mabilis na umiling si Athena. Wala, ayos lang ako. Napatikim pa si Athena dahil nabubulol pa siya. Ayos lang ako. Huwag mo na akong pansinin. Dahil sa kakaiba niyang nararamdaman para sa lalaki, ay iniwasan niya ito. Ayaw niya sa nararamdaman niyang ito dahil pakiramdam niya ay nagtataksil siya sa ate niya. Kung nabubuhay pa ang ate niya, ay nagkakagusto siya sa bayaw niya at ayaw niyang mangyari yon. Nakakadiri. Patuloy na iniwasan ni Athena si Hiroshi at napapansin naman yon ng lalaki. Magtatanong na sana siya sa babae kung bakit siya nito iniiwasan pero sa tuwing gagawin niya yon ay agad itong aalis. Kapag nakikita siya nito sa malayo, agad itong umiiwas. Kapag naman kakausapin niya ito, ay sasabihin nitong busy siya. Hindi tuloy alam ni Hiroshi kung may nagawa ba siyang mali para iwasan siya ng babae. Anak, galit ka ba sa akin? At saka si Mama Athena mo, tanong ni Hiroshi sa anak niya na naglalaro ng blocks. May nagawa po ba kayo para magalit si Mama? Napaisip si Hiroshi. Sa tingin ko wala naman. Napatigil si Hiro. Di kung ganun po. Di kung ganun naman po pala, Papa. Bakit pa naisip niyo na baka galit po sa inyo si Mama Athena? Napabuntong hininga si Hiroshi. Yun na nga anak, hindi ko nga alam kung bakit pero napapansin ko na parang iniiwasan ako ng Mama Athena mo. Napaisip naman si Hiro. Bakit naman po kaya? Gusto niyo po tanungin ko po si Mama? Huwag na anak. Sige, alis na ako. May meeting pa kasi ako. May gusto ka bang pasalubong mamaya pag uwi ko? Ngumiti ang bata. Sapat na po sa akin na makauwi kayo ng safe. Napahawak sa dibdib si Hiroshi na parang may humaplos sa puso niya. Ang sweet naman ng anak ko. Sige, sabay tayong mag-dinner mamaya. I love you anak. Hinalikan ni Hiroshi ang buhok ng anak. I love you too po, Papa. Mag-iingat din po kayo. Tumango naman si Hiroshi. Niyakap pa niya ang anak bago tuluyan na umalis. Habang naglalaro ang bata ay biglang dumating ang ina ni Hiroshi. Gusto nitong makausap ng personal ang anak dahil kahit ilang tawag o text niya dito ay hindi nito sinasagot. Natigilan si Hikari nang makita ang isang bata sa sala na naglalaro. Napakunot noo siya. Sino ka? Gulat na tanong ni Hikari. Napaangat ng tingin si Hiro sa nagmamay-ari ng boses at napatayo. Natigilan naman si Hikari dahil kamukha ni Cassie ang bata pero ang mga mata ay sa anak niya. Napakurap-kurap siya. Hello po, ako po si Hiro. Mas lalo siyang natigilan ng halos kapangalan ng anak niya ang bata. Sinong mga magulang mo? Ngumiti ang bata. Ang mama ko po ay si Cassie at ang papa ko naman po ay si Hiroshi. Napahawak sa dibdib si Hikari habang nakatitig sa bata. Hindi niya alam na may anak pala, ang dalawa. Nabuntis pala ang babae nang ipagtulakan niya ito. Anak ka ni Hiroshi? Tumango naman ang bata. Kayo po ba ang mama ng papa ko? Kamukha ka po kasi ni. Lalapit na sana si Hikari sa bata at hahawakan ng bata nang tumakbong lumapit si Athena. Agad niyang hinawakan ang bata at nilayo ito sa babae. Anong gagawin mo sa pamangkin ko? Natigilan si Hikari at napatingin kay Athena. Sasaktan mo din ba siya? Kagaya ng pananakit mo sa kapatid ko? Matapang na tanong nito. Napatitig ang babae kay Athena
na galit na nakatingin sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Yung tayo lang. At wala ang bata. Napangisi naman si Athena. Bakit? Ayaw mong malaman niya? Kung anong ginawa mo sa mama niya? Halos maiyak na ang babae dahil sa nagawa nitong kasalanan. Huminga ng malalim si Athena. Hiro, doon ka na muna sa kwarto mo. Ano naman gusto mong sabihin? Nandito ka ba para gawin din sa amin ang ginawa mo sa ate ko? Baling naman ni Athena kay Hikari. Masama na tinignan ni Athena ang babae. Kasi kung oo, sinasabi ko sa'yo, hindi ako kagaya ng ate ko na susunod lang sa inyo. Wala na akong poprotektahan kagaya niya. Kasi wala naman siya. Kung gagamitin niyo naman ang bata para pagbantaan ako, sige, gawin niyo. Saktan niyo ang sarili niyong apo. Hindi napigilan ni Hikari ang maiyak. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buntis pala ang kapatid mo nang umalis siya. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang ano. Kung sana kasi tinanggap mo na lang ang babaeng mahal ng anak mo. E di sana, buhay pa ang kapatid ko. Sorry Iha, hindi ko gusto ang nangyari. Napahikbi naman si Hikari. Ginusto mo yan madam. Kaya umalis ka na. Sigaw na nga lamang ni Athena at hindi napigilan ng sarili na magalit nga dito. Hindi gumalaw ang babae kaya ipinagtulakan ito ni Athena. Muntik na itong matumba pero dumating si Hiroshi dahil may nakalimutan ito. Kaagad niyang nahawakan ng ina niya. Anong nangyayari dito? Nagtatakang tanong ni Hiroshi. Paalisin mong babaeng yan dito, Hiroshi. Nagtataka si Hiroshi sa nangyayari. Papaalisin mo yan o kami ang aalis dito ni Hiro? Napatingin nga si Hiroshi sa ina. Ma'am, umalis na muna tayo. Malaki ang galit sa inyo ni Athena dahil sa nangyari sa kapatid niya. Inalalayan ni Hiroshi ang ina at umalis na sila. Dinala niya ito sa isang restaurant at binigyan ng tubig. Pinunasan ni Hikari ang pisngi niya dahil kanina pa siya umiiyak. Hindi ko alam anak. Sorry. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, kay Cassie, at lalong-lalo na sa anak niyo. Sa apo ko. Napabuntong hininga si Hiroshi. Huli na ang lahat, ma'am. Kahit na anong pagsisisi man ang gawin niyo, hindi niyo na may babalik ang nangyari at ang buhay ni Cassie. Nagsisi din ako sa nangyari pero wala akong magagawa. Hinawakan ni Hikari ang kamay ng anak. Anak, tulungan mo naman ako. Gusto kong makilala ang apo ko. Gusto kong mapalapit sa kanya at gusto kong bumawi sa lahat ng kasalanan ko. Napakalaki ng kasalanan ko kay Cassie. Tinapik ni Hiroshi ang kamay ng ina. Susubukan ko, ma'am. Alam ko na kahit wala na si Cassie, matagal ka nang pinatawad noon. Pero iba si Athena. Hindi ko alam kung mapapatawad ka niya. Napatango ang babae. Naiintindihan ko, anak. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanila, ng kapatid niya. Kaya alam kong hindi niya ako basta-basta mapapatawad. Lalo na't ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kapatid niya. Pero handa akong tanggapin ang galit niya. Handa akong humingi ng tawad para mapatawad lang niya ako. Napasimangot ang babae habang umiiyak. Ngayon ko lang na-realize ang lahat ng consequences ng mga nagawa ko noon. Kaya dapat lang na itama ko ang pagkakamali ko. Natutuwa si Hiroshi dahil na-realize na ng ina niya ang pagkakamali nito. Napatawad na din niya ito lalo na't nakikita naman niya na nagsisisi na ito. Si Athena na lang ang problema niya para maging maayos na ang lahat. Natigilan si Athena sa pagpasok ng opisina ni Hiroshi nang makita niya ang lalaki sa may bookshelf nito at may libro na binabasa. Sorry, akala ko walang tao. Sige po. Aalis na sana si Athena nang hawakan siya ni Hiroshi sa kamay. Athena, pwede ba tayong mag-usap? Napaiwas ng tingin si Athena sa lalaki. May gagawin pa po ako, Mayor. Matapang naman na saad nito. Hinila ni Hiroshi ang babae at sinara ang pinto. Pinasandal siya nito sa pader at narinig ni Athena ang paglock nito ng pinto. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit mo nilock ang pinto?
Tanong ni Athena sa lalaki pero kagad siyang napaiwas ng tingin. Sa lalaki nang makita niya na nakatitig pala ito sa kanya. Gusto lang naman kitang makausap. Iniiwasan mo ba ako? Hilaw na napangiti si Athena. Iniiwasan? Bakit naman kita iiwasan? Hinawakan ni Hiroshi ang baba ng babae para magtagpo ang mga mata nila. Kumakabog na naman ng mabilis ang puso ni Athena. Halos mawalan din ng lakas ang tuhod niya dahil sa sobrang lapit nila. Bahagyang tinulak ni Athena si Hiroshi. Hindi nga kita iniiwasan. Umiling si Hiroshi. Hindi ako naniniwala. Napapansin ko na iniiwasan mo ko. Pero bakit? May nagawa ba akong masama? Hindi sumagot si Athena, kaya lumapit si Hiroshi at hinawakan ito. Kaagad na lumayo si Athena. Huwag mo kong hawakan. Nagtataka naman si Hiroshi. Ano bang nangyayari sa iyo, Athena? Napasuklay sa buhok si Athena. Gusto ko nang umalis sa bahay mo. Nagulat si Hiroshi. Ano? Bakit naman, dahil ba kay mommy? Kung hindi dahil sa kanya, then why? Dahil ayoko sa nararamdaman ko. Ayokong lumalim ang nararamdaman ko. Ayokong masabi ni ate na pinagtataksilan ko siya. Dire-diretsong saad ni Athena. Napakunot ng noo si Hiroshi. Anong ibig mong sabihin, Athena? Hindi kita maintindihan. Napaiyak si Athena. Sa kabila ng galit ko sa'yo, Hiroshi, dahil sa nangyari sa kapatid ko, habang tumatagal na nakakasama kita ay napapalapit ako sa'yo at unti-unti na kitang minamahal. At hindi pwede yon. Lumapit si Hiroshi kay Athena. Bakit hindi pwede? Dahil mahal ka ni ate, ama ka ni Hiro ng pamangkin ko. Napayuko si Athena habang umiiyak. Pero wala na ang ate mo. Hindi natin ginusto yun. Mahal din kita, Athena. Noon din ay nasabi ko na parang mali ito dahil kapatid ko ang babaeng minsan ko nang minahal, pero naisip ko na wala naman tayong ginagawang masama, lalo na't wala na si Cassie. At hindi naman natin alam na mangyayari ito. Hinaplos ni Hiroshi ang mukha ng babae. Sigurado din ako na matutuwa ang ate mo ngayon. Dahil mahal natin ang isa't isa. Give us a chance, Athena. Hayaan mo bigyan natin ng buong pamilya si Hiro. Hayaan mo ang sarili mo na maging masaya ka. Napapailing si Athena. Hindi ko alam. Ayokong saktan ng kapatid ko. Agad na umalis si Athena sa opisina. Hindi na rin naman nahabol ni Hiroshi ang babae dahil maraming tao sa labas. Dumiretso si Athena sa puntod ng kapatid niya. Nakaupo si Athena habang umiiyak. Ate, anong gagawin ko? Nung nabubuhay pa ang kapatid ni Athena, humihingi ng advice ito kapag hindi niya alam kung anong gagawin. Alam kong mali itong nararamdaman ko, ate. Pero hindi ko kasi mapigilan eh. Ngayon, alam ko na kung bakit minahal mo siya ng sobra. Ang sabi niya ay mahal niya din ako. Dapat kong matuwa dahil mahal din ako ng lalaking mahal ko, pero pakiramdam ko, hindi tama at parang may mali. Hinahaplos ni Athena ang puntod ng kapatid niya. Gusto niya ng sagot mula sa kapatid niya. Gabi na nang umuwi si Athena sa bahay. Ang akala niya ay tulog na ang lahat ng tao dahil madilim na sa loob ng bahay. Pero nagulat siya nang makita si Hiroshi sa sala na tila hinihintay siya. Saan ka nang galing? Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo? Tinatawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Athena, kausapin mo naman ako. Napatitig si Athena sa mga mata ng lalaki. Bakit mo ko mahal? Mahal mo ba ako dahil ako ang kasama ng anak mo? Mahal mo ba ako dahil kapatid ako ng babaeng minahal mo, o mahal mo ako dahil nakikita mo ang kapatid ko sa akin? Ginagawa mo ba akong panakibutas? Sobrang bilis ng pagkabog ng dibdib ni Athena sa magiging sagot ng lalaki. Kinakabahan siya dahil baka totoo ang naiisip niya. Huminga ng malalim si Hiroshi at tumingin sa mga mata ni Athena. Mahal kita dahil hindi ikaw si Cassie. Mahal kita dahil ikaw si Athena. Magkaiba kayo ng ugali ng kapatid mo, Athena. Si Cassie, sweet, mahinhin, pero ikaw matapang, na isa sa mga minahal ko sa'yo. Hindi ka basta-basta nagpapatalo at lumalaban ka. Minahal kita dahil ikaw ay ikaw. Dahil hindi ko nakikita ang ate mo sa'yo.
Hinawakan ni Hiroshi ang kamay ni Athena. Magkaiba kayo ng ate mo. Minahal ko siya noon. Dahil siya yun. At minahal kita ngayon dahil ikaw yan. Hinaplos ni Hiroshi ang pisngi ni Athena. I love you for who you are, Athena. Napaiyak na lang si Athena. Buong buhay niya ay iginugol niya sa kapatid at pamangkin niya. Dahil ito na ang buhay niya. Ngayon ay may isang lalaki na nagmamahal sa kanya sa kung sino siya. Napayakap siya sa lalaki at napaiyak na lang. Mahal din kita, Hiroshi. To the point na natatakot na ako na baka kaya mo lang ako mahal dahil sa kapatid ko. O dahil kay Hiro. Kumala si Hiroshi, sa babae at sinapo ang mukha niya. Mahal kita, Athena. Ikaw, at ikaw lang. But that doesn't mean na hindi ko minahal ng totoo ang ate mo dati. Pero nakaraan na yun. Alam kong masaya siya para sa atin ngayon. Napapikit na lang si Athena nang halikan siya sa labi ng lalaki. Napatingin sa paligid si Athena. Hindi niya alam kung saan siya basta sobrang ganda ng paligid ngayon. Dahil sa iba't ibang uri ng mga bulaklak. Napakapayapa din ang paligid. Napakagaan ng pakiramdam niya habang nakatingin sa mga magagandang bulaklak. Athena, kapatid ko. Napalingon si Athena sa likod niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Cassie na nakangiti. Maya-maya pa ay napaiyak siya at patakbo na lumapit sa kapatid at niyakap ito. Ate, hindi alam ni Athena kung ilang beses niyang tinawag ang ate niya habang yakap ito. Kumala si Cassie at sinapo ang mukha ng kapatid. Masaya ako para sa'yo. Mahal kong kapatid. Sad nga nito sa panaginip ni Athena. Napasimangot si Athena habang umiiyak. Hindi ka ba galit sa akin, ate? Kasi minahal ko ang lalaking mahal mo? Ngumiti si Cassie at umiling. Kahit kailan, hindi ako magagalit sa'yo. Isa pa wala na ako, kaya malaya na kayo ni Hiroshi. Masaya nga ako ngayon eh. Mahalin at pakaingatan niyong isa't isa. Mahalin niya at ingatan niyo rin si Hiro. Alam kong mahal na mahal mo siya at tinuturing na parang isang anak. Hinawakan ni Athena ang kamay ni Cassie. Alam mo ate kung gaano ko kayo kamahal ni Hiro. Kaya asahan mo na hindi ko siya pababayaan. Hanggang sa paglaki niya, ikukwento ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Napangiti naman si Cassie at napapikit ng mga mata si Athena nang ipagdikit nito ang mga noo nila at ipinagkiss-kiss ang mga ilong nila. Ito ang ginagawa ng kapatid niya noon. Sa kanya noong nabubuhay pa ito. Athena, sana mapatawad mo na rin ang mommy ni Hiroshi. Napakunot noo si Athena. Pero siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap mo ate. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Sinapo ni Cassie ang mukha ng kapatid. Matuto kang magpatawad. Nagsisi na rin naman siya at pinatunayan niya yun. Masaya na rin naman ako ngayon at masaya na kayo. Kaya magpatawad ka at maging masaya. Napaiyak si Athena. Gabayan mo pa rin naman kami, diba ate? Tumango si Cassie. Nasa tabi niyo lang ako at hindi ako mawawala sa mga puso niyo. Biglang napabangon si Athena. Ate Cassie. Bigla ring napabangon si Hiroshi na nasa tabi ni Athena at natutulog. Anong nangyari? Masama bang panaginip mo? Pinunasan ni Hiroshi ang pisngi ni Athena dahil sa mga luha. Napanaginipan ko si ate. Napatitig si Hiroshi kay Athena. Masaya daw siya para sa atin. Ngumiti si Hiroshi. Sabi ko naman sa'yo eh. Ngumiti lang si Athena at niyakap ang lalaki na ngayon ay fiancé na niya. Ilang buwan na din ang nakakaraan simula nang magaminan silang dalawa. Isa si Hiro sa naging masaya para sa kanilang dalawa. Dahil para sa bata ay wala na itong naiisip na iba para maging mama nito. Huminga ng malalim si Athena habang hinihintay na dumating ang ina ni Hiroshi. Maya-maya ay dumating na din ito. Maraming salamat at nakipagkita ka na rin sa akin, Athena. Napatitig si Athena sa babae. Humingi na ito ng tawad sa kanya. Pero dahil sa galit niya sa babae, hindi niya pa din ito kinakausap.
Close naman ito kay Hiro. Nahalata naman na gustong gusto ng bata. Ayaw man niya ay alam niyang walang kinalaman ng bata sa galit niya sa babae, kaya hinayaan na nga niya na magkakilalang dalawa. Huminga ng malalim si Athena at maliit na ngumiti. Gusto ng ate ko na patawarin na kita. Natigilan naman ang babae. Napanaginipan ko siya at sinabi niya na patawarin na kita, lalo na't wala din namang magandang maidudulot kung patuloy akong magtatanim ng galit. Napalabi ang babae at napaiyak. Salamat, Athena. Maraming salamat. Sana noon pa ay nakita ko ang kabaitan ng ate mo. Hindi sana nangyari ang lahat ng to. But anyway, masaya ako dahil napatawad niyo na ako. Hinawakan ng babae ang kamay ni Athena. Alam kong mahal na mahal niyo ni Hiroshi ang isa't isa at hindi na ako makikialam pa sa inyo. Kung saan magiging masaya ang anak ko, ay magiging masaya din ako. Habang nakatitig si Athena sa babae at nakikinig sa sinasabi nito, ay parang unti-unting nawawala ang galit niya dito. Parang gumagaan ang pakiramdam niya. Tama nga ang ate niya. Magiging masaya lang siya kapag hindi siya nagtanim ng galit. Buwan lang din ang nakalipas ay ikinasal na si Hiroshi at Athena. Marami ang dumalo sa kasal nila, lalo na't kilala ang lalaki bilang mayor ng lalawigan nila. Marami ang natuwa dahil nag-asawa na din ang mahal nilang mayor. Sa nakalipas na taon ay binayayaan ng dalawang anak ang mag-asawa at naging masaya. Ilang taon na nanungkulan si Hiroshi sa lalawigan nila, lalo na't marami ang bumubuto dito dahil sa kabutihan nito. Sinasamahan naman ni Athena ang asawa sa mga event nito, kaya minahal silang mag-asawa ng taong bayan. Lumaki ang mga anak nila na nagmana sa kabaitan ni Hiroshi at sa pagiging matapang ni Athena. Ngayon ay masaya na sila na namumuhay kasama ang pamilya nila. Naging masaklap at mahirap man ang nangyari noon kay Athena, lalo na sa pagkawala ng kapatid niya, ay may naging mabuti at maganda namang nangyari. Nakilala niya ang lalaki, minahal at naging masaya. Kung hindi din nangyari ang lahat ng iyon, ay hindi makikilala ni Athena ang lalaki na para sa kanya. Natuto na din siya na magpatawad, lalo na't palagi niyang iniisip ang huling bilin ng kapatid niya sa kanya. Magpatawad tayo sa lahat ng tao na may ginawa sa atin na hindi maganda. Hindi man natin sila mapatawad ngayon, but in the right time, our heart will heal and we will learn how to forgive. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig nina Athena at Hiroshi, ang dalawang tao na pinagtagpo ng isang pangyayari. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Athena at Hiroshi. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong,
Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Huit, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.